sa lahat. Disgrasya sa kalsada. Tricycle driver at kanyang sakay tumilapon matapos sumalpok sa isang SUV sa Leyte. Ang sinapit ng mga biktima at ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend! NBI Director Jaime Santiago itinangging tumatanggap siya ng payola sa umunay bagman na ahensya. Dalawang sospek sa double murder case sa Palawig, Zambales kung saan dalawang babaeng pinaslang naaresto na. Babaeng kapapanganak lang, tinangkaraw ibenta online ang sariling anak sa halagang 45,000 pesos. Huli sa akto, motorista nagpapalit ng plaka ng sasakyan sa NLEX. Lisensya niya, suspendido. Pati libo-libong turista nakisaya sa Kadayawan Festival sa Davao City. Update sa pista, ihahatid live. Ilang personalidad ng Kapatid Network kinilala bilang Empowered Men and Women of the Year. Timbog ang dalawang sospek sa karumal-dumal na Palawig double murder case. Ang mga salarin namanmanan gamit ang kanilang runaway vehicle na nagtago sa isang hotel sa Caloocan City. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Wala nang palagang lalaking yan nang pasukin ng mga otoridad ang kanyang hotel room sa Caloocan nitong Sabado. Agad siyang pinadapa at pinusasan. Hindi na nahagip sa video pero may kasama pa siyang isang babae. Sila ang 2 sa 4 na sospek sa pamamaslang sa magkasintahang babae sa barangay Salaza sa Palawig, Zambales itong Huwebes. Sinundan ng mga otoridad ang runway vehicle na ginamit ng mga sospek mula Zambales hanggang sa makarating sa Caloocan. Hindi na inalista, inalisan at paglabas, inaresto na. May nakuha dyan na caliber 38 sa suspect at na kuha din ang sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na may kinalaman sa droga ang motibo ng pamamaslang. Na-monitor nitong mga suspect na itong pinatay na 2 babae ay naging asset ng pulis at kaya siya ay pinatay nito. Ang isa sa mga nahuling sospek may warrant of arrest pa na may kinalaman din sa droga. Minsan na rin siyang nasangkot sa carnapping. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Arestado ang kapapanganak lang na babae sa Batangas dahil pagbebenta ng 2 linggo pa lang niyang sanggol online. Ang sanggol ibinebenta kapalit ang 45,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na nakapalagpa ng palibutan ng mga pulis ang 37 anyos na babae na yan sa loob ng isang ospital sa Batangas. Nakakonfine pa ang babae na ibinebenta umano ang kanyang 2 linggo pa lang na sanggol online, kapalit ng 45,000 pesos. Ayon sa pulis, 25,000 pesos dito ay pambayad sa hospital bills, habang 20,000 pesos naman ang bayad sa bata. Ang hindi alam ng babae, pulis na pala ang kausap niya online. Agad na nirescue ng mga taga-DSWD ang sanggol. Pati ang 1 taong gulang na anak na kasama ng babae sa ospital, kinuha na rin ng DSWD. Nirescue na rin po ng ating team considering na that 1-year-old baby na female po is considered as child at risk. Ayon naman sa babae na isang single mother at namamasukang kasambahay sa Batangas, hindi niya ibinebenta ang kanyang sanggol. Naghahanap lang daw talaga siya ng aampon sa bata na makatutulong din sana sa pagbayad ng bill sa ospital para makalabas silang mag-iina. Wala po akong sapat na pera para mabayaran po yun. Isang buwan na ako dun, laki-lalaki pa nalalagay palalo ang bill. Giit niya, wala na siyang iba pang perang hiningi bukod doon. Nasa kustodiya na ng PNP Women and Children Protection Center ang ina ng mga bata na mahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Child Abuse Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagkasunog at nag-blackout sa Tagbiliran City, Bohol matapos sumabog ang isang fast food restaurant at ang mitya niyan ang hindi umano'y naisarang tangke ng LPG. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Sa pulsa CCTV ang pagsabog ng isang fast food restaurant sa Tagbilaran City, Bohol. Nagkaroon din ng isang oras na blackout. Agad naman itong naapula ng mga bumbero. Pero nawasak ang bubong at nagkabasag-basag ang salamin ng kainan. Wala namang napuruhan sa pagsabog. Ayon sa mga otoridad, nag-grand opening pa naman ang naturang kainan. Base sa investigasyon, posibleng gas release mula sa hindi naisarang tangke ng LPG ang naging mitya ng pagsabog. Wala namang nasaktan dahil madaling araw nangyari ang insidente. Pero pumalo sa daang-daang libo ang pinsala nito. Nasa 500,000 lang po yung estimated damage namin kasi yung nasa 10 square meters lang po yung kinain ng apoy. Hindi po namin sinali yung computation ng kabuuan ng pagsabog. Humarap naman na ang pamunuan ng fast food restaurant para magsumite ng report. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dinipensahan ng Office of the Vice President ang muling paglabas ng bansa ni VP Sara Duterte para sa mga OFW sa Kuwait. Sa isang pahayag ng OVP, bahagi raw kasi ng mandato ni Vice President na kumatawan at itaguyod ang kalagayan ng mga Pilipino kabilang na ang mga nasa ibang bansa. Patuloy rin daw tinatrabaho ni VP Sara ang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa pilitan umanong kinuha sa Pilipinas. Matatandaang nakadete si Digong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs. Ayon pa sa OVP, nagko-comply ang bises sa rules and regulations ng gobyerno para sa kanyang official engagements. Wala rin daw ginamit na public funds sa mga travel overseas ni VP Sara. Talamak pa rin daw ang online talpakan sa bansa sa kabila ng nationwide ban sa e-sabong. Ayon po yan sa socio-cultural research firm na The Fourth Wall. Sa pag-aaral ng The Fourth Wall, natuklasang buhay na buhay pa rin daw ang e-sabong na inoorganisa ng mga illegal na operator sa pamamagitan ng private message at mga Facebook group. Aminado rin ang PNP Anti-Cybercrime Group na nahirapan silang matukoy ang totoong lokasyon ng online talpakan, lalo't ginagamitan na ito ng VPN. Nagbabala ang The Fourth Wall laban sa pagsabak sa online talpakan, lalo kung ginagamitan ng mga illegal na website. Bukod sa mas malaki ang tsansa na ma-scam, hindi na rin daw ito regulated o hawak ng TAGCOR. Itinanggi ni NBI Director Jaime Santiago ang mga ulat na tumatanggap daw siya ng payola sa umano'y bagman ng ahensya. Tinawag niyang malisyoso ang mga ulat na tumatanggap umano siya ng pera mula sa mga operator ng iligal na online sabong at pogo. Galing umano yan sa isa raw bagman na nagngangalang Paul Tangkad. Nasaktan daw si Santiago sa akusasyon na yan pero hindi naman daw yan totoo. Matatanda ang nagsumite ng resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos at ayaw daw niya kasing masira ang kanyang reputasyon. Makakaharap ako sa inyong lahat, eye to eye, wala akong koleksyon, wala akong kota-kota. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito, bagman ko ito? Walang koleksyon ng NBI, lalo na ako. Wala kaming ganyan. Ipinag-utos ng Department of Transportation ang pag-abot ng danyo sa mga nasaktan sa naglukong escalator sa LRT-1. Ayon sa DOTR, pumalya ang isang escalator sa FPJ Station noong Biyernes. Isang babae raw ang sinugod sa ospital at na-discharge matapos ang 2 oras. Sugatan din daw ang 6 pang mga pasahero na agad namang nabigyan ng paunang lunas sa mismong istasyon. Agad naman daw nakumpuni at naibalik ang operasyon ng escalator kahapon. Inutusan na raw ni Transportation Secretary Vince Dizon na bigyan ng Light Rail Manila Corporation ng agarang tulong ang mga nasaktang commuter. Nga tayo magkakaroon po ng mixed adjustment sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Sa taya ng Unioil, posibleng tumaas ito ang presyo ng gasolina na hanggang 30 centavos kada litro. Posible naman daw magkaroon ng rollback sa diesel na hanggang 1 peso at 10 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng krudo ang tinatayang pagbaba ng presyo ng langis sa pagtatapos ng taon.
Dahil daw yan sa paglago ng supply ng oil-producing countries. Nakaapekto rin daw ang mas mahinang demand outlook at paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at China. Mga kapatid, may bagong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 600 kilometers ang layo niyan sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Bukod pa ito sa isang LPA na nasa labas na ng PAR. Pero ayon sa Pag-asa, katamtama ng tsansa ng bagong LPA na maging bagyo. Hindi naman niya nakikitang lalapit sa ating kalupaan. Dahil ayon sa Metra, bukas ng gabi, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagong LPA. Habagat at thunderstorm sa magpapaulan ngayong hapon at gabi sa Palawan, Visayas at Mindanao. Bukas naman ay maaraw na sa maraming lugar. Pero posibleng umulan sa hapon sa ilang panig ng Ilocos Region at sa halos buong Mindanao. Maulap hanggang sa maaraw naman bukas dito sa Metro Manila. Susunod, senior citizen na lalaki sinaksak ng 2 beses sa kalagitnaan ng Zumba dahil sa selos. Babae sa Leyte sinaksak sa leeg at kamay ng sariling anak na lasing. At panukalang batas na layong tuldukan ng police violence sa drug suspects isinusulong kasabay ng death anniversary ng EJK victim na si Kian De Los Santos. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Muli pong isinusulong ng isang mambabatas ang Kian Bill sa ika-8 death anniversary ng pagpaslang kay Kian De Los Santos. Naglunsad din ng kanyang mga kaanak at isang coalition group ang Justice for All campaign. At live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba itong kampanya para kay Kian? Andre, ang Justice for All campaign nga ay isang kampanya para mapanagot ang sinumang nasa likod ng kaliwat kanang pamamaslang noong karumal-dumal na war on drugs o Oplan Tokhang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nila, si Kian ay isang mukha lamang ng isang madugong extrajudicial killings sa bansa. Nag-alay nga ng dasal at bulaklak ang ilang progresibong grupo at pamilya ng 17 anyos na si Kian De Los Santos sa dambana ng paghilom bilang paggunita sa kanyang ika-8 taong pagkamatay. Patuloy rin silang nananawagan ng hustisya sa mga nabiktima ng magdugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon sa tiyuhin ni Kian na si Randy De Los Santos, malayo pa sila sa hustisya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tatlong kaso yung isinampa namin Murder lang ang nakonvict kamusta yung planting of evidence ng barel? Planting of evidence ng droga. Ilan pa lang ho ang naimbestigahan. Kasabay rin ng death anniversary ni Kian, muling isinulong ng grupong akbayan ang Kian Bill. Layo ng panukala na tuldukan ng anumang uri ng police violence kabilang na ang pagtugis sa mga sangkot sa droga. Hangad din ng grupo na muling maging miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Sa ganitong sisteraw, mabilis umanong mapanagot ang nasa likod ng malakihang pagpatay sa bansa. Matatandaang nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hague, the Netherlands para sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Andre, kanina nga lang ay nakausap din natin yung ilan doon sa mga kaanak ng mga EJK victims. At ito nga, yung tiyuhin ni Kian. At sa kanila ay pabor silang nasa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil doon daw ay may due process at kaya niyang depensahan lahat ng akusasyon sa kanya. At ngayong hapon din dito nga sa may Caloocan, sa may cemetery dito sa Laloma, nagpatunog ng 43 times dito nga sa isang gong. Tinawag nila itong Gong for Digong. Ito ay sumisimbolo sa 43 EJK cases na inihain laban sa dating Pangulo. Andre.
Nagulat mula sa Caloocan, maraming salamat, Renyel Pawid. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin habang nagzuzumba sa Leyte. Yan at iba pa sa frontline balita ni Carrie Cator. Duguan ang damit ng 63 anyos na lalaking yan habang naglalakad sa may Ormoc City Plaza sa Leyte. Yan ay matapos siyang saksakin ng isa pang lalaki kalagitnaan ng Zumba session linggo ng umaga. Batay sa investigasyon, kasabay ng biktima ang asawa ng suspect sa Zumba. Bigla raw sumulpot ang salarin at sinaksak ang biktima ng 2 beses. Nakatakbo pa raw siya para makahingi ng tulong habang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Nahuli naman ito sa follow-up operation. Pag-amin ng suspect, nagselos lang siya. Hinala raw niya kasi may relasyon ang biktima at kanyang misis. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Siksika naman ang mga otoridad sa kusina ng bahay na ito sa Matag-Ob, Leyte para lang mabigyan ng paunang lunas ang 44 anyos na babaeng yan nitong Huwebes. Sinaksak kasi siya ng sarili niyang anak sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Ayon sa investigasyon, nakainom ang 19 anyos na suspect nang saksakin niya ang kanyang ina. Dumating yung suspect, lasing, hinahanap yung susi ng motor. Hindi niya mahanap, nagtabong. Tapos bigla na lang yan sinunggaban yung mama niya. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa kamay at leeg. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang suspect na agad tumakas gamit ang kanyang motorsiklo pagkatapos ng pananaksak. Napag-alaman ding may record sa eskwelahan ang binata na nambubugbog at umano'y pasaway. Mahaharap siya sa kasong frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Suspendido na ng 70 araw ang lisensya ng driver ng oil tanker na umararo ng 4 na sasakyan sa Mabini Bridge sa Maynila noong Biyernes. Ayon sa Land Transportation Office, hinainan na nila ng show cause order ang driver. Nagpaliwanag na rin daw ang pahinante nito na nawalan ng preno ang 10-wheeler kaya nangyari ang disgrasya. Pero ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, responsibilidad umano ng driver na siguruhing nasa maayos na kondisyon ang minamaneho nitong sasakyan. Isang rider ng motor ang nasugatan dahil sa insidente. Samantala, 70 araw ring suspendido ang lisensya ng isang driver na nakuhaan namang nagpapalit ng plaka sa bahagi ng NLEX sa Bulacan. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang rehistradong may-ari ng sasakyan kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang kanyang lisensya. Maliban sa suspensyon, isinailalim na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. Patay ang 4 na hinihinalang miyembro ng rebeldeng NPA sa magkakahiwalay na engkwentro ng mga sundalo sa Bukidnon. Ayon sa 403rd Infantry Brigade, nakatanggap sila ng tip sa mga residente kaya naikasa ang operasyon. Kabilang sa mga nasawi ay 3 lalaki at 1 babae. Na-recover daw sa kanilang isang mataas na kalibre ng baril at iba pang war materials. Tiniyak naman ng militar na maiuwi ang labi sa kani-kanilang pamilya. Samantala, muli nang binuksan ang St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Yan ay matapos ang insidente ng pandudura di umano ng isang content creator sa holy water ng simbahan. Pinangunahan ni Osamis Archbishop Martin Humowad ang muling pagbubukas ng simbahan kahapon, kasama ang ilang deboto sa bayan. Isa rin umano itong reconsecration o muling pagdedeklara ng simbahan bilang sagrado. August 5 ng pangsamantalang isara ang simbahan dahil sa naturang viral video na isa umanong sacrilege o paglalapastangan sa simbahan. Una nang iginiit ng babae sa viral video na hindi naman siya dumura at nag-wish lang daw sa lalagyan ng holy water. Halos 4,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa ngayon. Para tugunan yan, dinagdagan na ang fast lanes sa mga ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Kahit bahain, life must go on pa rin. Yan ang realidad ng karamihan sa atin ngayong tag-ulan. Pero sa bawat paglusong,
may banta ng leptospirosis. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 3,752 ang naitalang leptospirosis cases mula June 8, isang linggo matapos ideklara ang tag-ulan. Isa na rito si Landmark Kasama, 37 years old, taga Las Piñas. Isang linggo siya sa intensive care unit at nitong August 16 lang nakauwi. Kwento niya, ilang araw matapos lumusong sa baha, nakaramdam siya ng panghihina sa buong katawan, nilagnat at halos hindi na maigalaw ang binti. Nanginginig na yung boses ko tapos dumudura na ako ng dugo. Hindi ko na sinasabi sa iba. Kasi natatakot ako na baka mamaya mag-alala sila. Pero which is mali na dapat talaga malaman na lahat na pagka maleptos. Hindi dapat nahiyaan. Hindi naman malimutan ng kanyang ina ang naging kalbaryo sa isang ospital. Wala talagang dami talaga pasyente. Nakahiga lang yung mga tao sa sa dapag. Ay, sabi niya, mama, uwi na lang tayo, mamatay ako dito. Sobrang sakit ang katawan ko. 5 araw ang lumipas, lumala ang lagay ni Mark at naninilaw na ay sinugod siya sa Philippine General Hospital kung saan nilagyan siya ng tubo sa ICU at sumailalim sa dialysis. Ngayon, unti-unti na umaayos ang lagay ni Mark. Ang leptospirosis ay impeksyon na dulot ng bakterya mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha. Akala ng marami, simpleng trangkaso lang, pero kapag hindi naagapan, maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Ayon sa clinical microbiologist na si Dr. Nina Gloriani, hindi lang sa ihi ng daga nakukuha ang bakterya. Dogs, pig, cow, baka, kalabaw, pati yung kambing na test namin. May exposure sila. Either pwede silang nagkasakit, nakikita na may sakit, pero meron yung iba, lalo ang daga, walang sakit, pero carrier. Dala niya, doon sa ihi niya, yung bakterya na Leptospira. Paano ba nakukuha ito? Pwedeng diretso sa iyong mga mucosa, lumusirang skin, or inom mo, makain. No? Pagka lumusong ka doon, o matagal nakababad, at meron kang mga break sa skin. May 2 phase ang leptospirosis. Una, ang acute phase. Parang trangkaso ang sintomas. Lagnat, pananakit ng binti at kalamnan at pamumula ng mata. Pero kagaya ni Landmark, kapag napabayaan, pwede itong umabot sa immune phase kung saan apektado na ang puso, baga at kidneys. Ayon sa DOH, aktibo na ang leptospirosis fast lane sa 49 hospital sa buong bansa para mas mabilis na matugunan ang mga kaso. O paano? Kapag nakaramdam ng sintomas mga kapatid, maiging sumadya agad sa health centers para sa early diagnosis. Bea de Guzman, News 5. Susunod! Lalaki patay matapos 2 beses sa gasaan ng SUV. Gilas Pilipinas nagtapos sa 7th place sa FIBA Asia Cup 2025. At Pinay member ng AKB48 na Quad Lips, flinex ang Pinoy culture sa kanyang members habang nasa Pinas. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Hinimok ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipagkasundo na sa ceasefire deal sa Russia. Yan ay matapos bigong tuldukan ni Trump at Russian President Vladimir Putin na resolbahin ang Russia-Ukraine war sa ginawang joint summit sa Alaska. Ayon kay Trump, Ukraine dapat ang makipagnegosasyon dahil aniya mas malakas at makapangyarihan ng Russia kumpara sa Ukraine. Nag-alok naman daw si Putin na i-freeze o ihinto ang gyera sa ilang lugar sa Ukraine kapalit ang pagsuko ng buong lungsod ng Donetsk, ang industrial region ng Ukraine. Pero ayon sa source, tinanggihan ito ni Zelensky. 5 lugar sa Ukraine ang hawak na ng Russia. Nakatakda namang makipagpulong si Zelensky kay Trump bukas.
Opisyal na pong nagtapos sa ikapitong pwesto ng FIBA Asia Cup 2025 ang Gilas Pilipinas. Mas mataas yan ng 2 spots kaysa sa 9th place finish nila sa 2022 edition ng palaro. Sa kabila niyan, dismayado pa rin si head coach Tim Cone. Aminado siyang hindi nila na-execute ang kanilang game plan. Natapos ang Asia Cup campaign ng Gilas na may 2 panalo at 3 talo. Nalaglag sila mula sa playoffs matapos talunin ng Australia. Dahil sa kanilang poor performance, target ni Coach Tim na pagbutihin pa ang laro nila sa Nobyembre para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Speaking of Asia Cup, China at Australia ang maglalaban sa finals ngayong taon. Bukas po nakatakda ang showdown ng 2 koponan sa Jeddah, Saudi Arabia. Hanggang ngayon, undefeated pa rin ang Australian Boomers. Tinambakan nila ang Iran para umabot sa finals, habang ang China tinambakan ng New Zealand sa semifinals. Maglalaban naman para sa 3rd place ang Iran at New Zealand. For the promote ngayon dito sa Pinas, ang global unit na AKB48 na Quad Lips. Kabilang dyan ang Pinay member na flinex pa ang Pinoy culture sa kanyang grupo. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Exclusive. Pak na pak! Bigay todo sa paghataw as if the rent is due sina Fenny, Haina, Cole at Fame ng Quad Lips. Nasa Pilipinas ang International Girl Group para i-promote ang newly launched nilang single na IDGA. Sa exclusive chikahan with News 5 matapos sa kanilang media con, happy ang girls from Indonesia, Japan, Thailand at Philippines na iwagayway ang kanilang Asian beauty and talent. Galing sila sa mga grupo sa ilalim ng AKB48 Global Group at binuo para sa mas bonggang international music. All of us is really exciting, happy, and we can wait like in the future what we can do. Until right now we have a lot of learning. We're learning culture, we're learning language. Ang Filipino member na si Cole, proud na ibinahagi ang Filipino culture sa mga kamiyembro. We're all known for being hospitable. Aside from that, I taught them mano po, the mano, the mano, bless. Yes. Pero kahit good vibes ang kanilang kanta, malalim daw ang hugot ng IDGA. It's about seeing through the lie and ego, leaving it all behind and moving forward. Bukod dyan, mas marami pa raw dapat abangan sa music journey ng Quad Lips. We'll be as genuine as much as we can to everyone. You know, our songs are very relatable. The lyrics are very easy to understand. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. All out ang cast at production sa Doom Tour para sa Netflix series na Wednesday. At ang star na si Jenna Ortega may big revelation tungkol sa upcoming 2nd season. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Oh my God! Nasusunog na effigy, gravestones, at higanteng full moon. Ala Nevermore talaga ang setup ng Kakatu Island para sa Doom Tour na paandar para sa Season 2 ng hit Netflix show na Wednesday. Siyempre, present ang Team Philippines with yours truly representing News 5. Kasama rin si Mimia, cosplayer Myrtle Sarosa at marami pang ibang content creator. Ang peg ko is an outcast pero ako yung anak ng principal. Special outcast guest na ng Doom Tour ang Japanese Pinoy star na si Yuri. Miyembro siya ng chart-topping at sikat na Japanese pop o J-pop girl group na Hana. At nagtatagalog siya ha! Ang ibig sabihin daw ng kanyang girl group? Alaman, my mother from Philippines, Manila. When are you visiting? Last summer. Present syempre in her signature Wednesday look ang Queen of Death stare na si Jenna Ortega. It's such an honor actually. You know, oftentimes you don't get to revisit your characters, so to be able to do it with someone like Wednesday, I feel very, very lucky. Eksklusibo ring inanunsyo sa Wednesday Island na may magbabalik.
Yan ay walang iba, kundi si Gwendolyn Christie, ang beloved character ni Principal Weems na back from the dead, literal. Kuhang-kuha pa nga ang sweet moment na niyakap ni Jenna si Gwendolyn. Abangan ang sit-down interview ng News 5 kay Jenna, Gwendolyn at sa cast ng Wednesday. Mapapanood ang second part ng Wednesday Season 2 sa Netflix on September 3. Mula Sydney, Australia, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, ngayong National Aspin Day, mga alagang asong Pinoy nagpasiklaban sa Quezon City. At update sa makulay na selebrasyon ng Kadayawan Festival sa Davao City, ihatid namin live. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Hindi nga lahat ng tao ay nabibigyan ng second chance sa buhay. Pero ibahin natin ang ilang dating preso na busy ngayong gumagawa ng espresso. Sila ang bida ngayon ng isang sumisikat na coffee cart sa Muntinlupa. Alamin natin ang buong kwento sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Kapeng mainit, kapeng matapang. Yan ang timplang espresso. Dito hindi lang basta beans ang binubrew, kundi panibagong pag-asa. Alamin natin kung anong kwento sa likod nito. Tara! Binisita ng News 5 team ang Balaya sa Muntinlupa City. Balaya mula sa salitang balay o bahay at laya. Nagsisilbi kasi itong transitional home para sa Persons Restored of Liberty o PRL. Isa ito sa mga programa ng Philippine Jesuit Prison Service Foundation, isang non-profit organization na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga lumaya sa kulungan. Libre ang pagkain at tirahan. Dito rin isinasagawa ang formation sessions. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At para lalong makatayo sa sariling mga paa ang PRLs, nabuo ang konsepto ng espresso. Isa sa mga barista si Ryan J. Gorospe mula sa Pangasinan. Lumaya siya sa kulungan nitong June 18 matapos ang mahigit 6 na taon. Habang nasa loob, nakapagtapos siya ng 3 vocational course, naging teacher ng fine arts at aktibo sa mga programa. Sa tulong ng PJPS, second year college na siya ngayon sa kursong BS Entrepreneurship. Ito palang pagiging barista namin, napakalaking blessing na, diba, na binigay sa amin. Meron kaming new skill na natutunan na pwede namin pagkakitaan. Ang aim ko talaga is magtapos ng pag-aaral. Gusto kong maayos yung mga nasigawa akong mga nakaraan. Lalong-lalo na sa pamilya ko, lalong-lalo na sa anak ko. Si Father Junji Bargayo, Executive Director ng PJPS, na saksihan daw niya kung paano pinatapang ng espresso ang mga PRL. Pagkatapos ng 6 na buwan bilang barista, mabibigyan din sila ng sariling negosyo. Originally, they put mask kasi nahihiya pa sila na espresso. First time for me to hear them na parang proud to be an espresso. And I think that's dignity restored. O paano mga kapatid, kung gusto nyo matikman at makatulong sa Espresso Advocacy Card, bisitahin ang PJPS website. Bea de Guzman, News 5. Ipinagdiriwang ngayon ng mga kapatid nating Davaoenyo ang Kadayawan Festival sa Davao City. Nagpasiklaban dyan ang ilang grupo sa parade at street dance competition. Para sa update live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Buentalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bukod sa'yo, ano pa yung magpapakulay at nagpapasaya dyan sa Kadayawan Festival ngayong taon? Jess, mas makulay at mas masaya ang selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa Davao City ngayong araw. Iba't ibang grupo naman ang nagpasiklaban sa inaabangang Floral Float Parade at Street Dance Competition na highlight sa pagdiriwang ngayong taon. Makulay na parada, naglalakihang mga float at bigay todong performances.
Yan ang tampok sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival ngayong taon sa Davao City. Napuno ng kulay at sayawan ang buong lungsod dahil sa Pamulako Floral Float Parade. At syempre ang Indak-Indak Street Dance Competition. Nilahukan niya ng iba't ibang barangay at organisasyon sa Crown Jewel ng Mindanao. Maliban sa mga Davaoenyo, dumayo din para makiisa sa selebrasyon ang ibang mga bisita mula sa mga malalayong probinsya. Si Rose V na galing pang Surigao del Norte, dumayo pa sa Davao para masaksihan ang kamanghamanghang mga aktibidad sa pista. Gusto lang namin ma-witness ang Kadayawan. Gusto lang namin makita ang Kadayawan ko. Napakabongga talaga. Kakaiba. Ang daming tao. Ang Davaoenyo namang si Dan Joshua, hindi mapigilan ang excitement sa selebrasyon ngayong taon. Davao City is the largest city in the world. Dahil masidad kaayo ang selebrasyon sa Kadayawan Festival kay takan mga artista. I will be excited! Maliban sa mga residente at lokal na pamahalaan, present din sa pagdiriwang sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Kasama silang nakisaya sa libu-libong nakiisa sa kapistahan. Batay sarado naman ang mga pulis at ibang security forces ang palibot ng downtown area para sa seguridad ng pagdiriwang. Taon-taong ipinagdiriwang sa Davao City ang Kadayawan Festival tuwing Agosto. Yan ay para mabigyang halaga at may pagmalaki ang kultura ng 11 tribong na mayagpag sa lungsod. Ika nga ng mga taga Davao, isa itong festival rooted in culture and abundance. Kita niyo naman sa aking likuran, kitang-kita rin ang saya at kulay sa Kadayawan Festival ngayong linggo. Ngayong gabi din, inaabangan ng lahat ang final showdown ng mga kalahok sa Indak-Indak Street Dance Competition kung saan ang mananalo ay mag-uuwi ng 1 milyong piso. Inaasahang ding makikipagsaya or makiisa ngayon dito sa selebrasyon si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Jess. Nako, isayaw mo na lang kami dyan, Bril. Maraming salamat. Live mula sa Davao City, Bril Montalvo. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Puksaan na ngayong gabi para sa championship ng Premier Volleyball League o PVL On Tour Finals. At live mula sa MOA Arena sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, panigurado ang daming mga fans na excited mapanood ang PVL On Tour Finals. Pakikwento, ano ba ang mood dyan at kamusta ang mga fans? Andre, the stage is now set para sa isang epic showdown sa pagitan niya ng PLDT High-Speed Heaters at Cherry Tigo Crossovers para nga sa finals ng PVL On Tour dito sa MOA Arena. At ang magkabilang koponan na yan, nagnanais na makaukit ng kasaysayan. Ang PLDT, target nilang makuha ang kanilang first ever PVL Championship Trophy. Samantalang ang Cherry Tigo naman, nagnanais tuldukan ang kanilang 4-year drought. Mula nga sa umaatikabong semifinals action, ginulat ng high-speed heaters ang lahat ng patumbahin nila ang powerhouse team na Creamline Cool Smashers in a thrilling 5-set match. Nang ibabaw dyan si Savvy Davison with 30 points at idagdag mo pa ang key performances ni Kiana D at Jovi Prado. Sa kabilang banda naman, teamwork ang ipinamalas ng crossovers para makaabante sa finals. Kahit mabigat ang kalaban na Signal HD Spikers sa semis, kinaya yan ng chemistry ng veteran key players na sina Abby Maraño, Aragalang at Ces Robles. Wala raw kasing superstar mentality ang team nila, kaya't lahat ay kailangan kumayod for a collective effort. Isa sa mga tututukan natin dyan ay si Galang, lalo na't ito ang kanyang golden opportunity na makuha ang kanyang first ever championship title dito sa PVL. Andre, kakatapos nga lang nung battle for bronze sa pagitan yan ng Creamline Cool Smashers at Signal HD Spikers kung saan nangibabaw ang Creamline in 3 sets. Maya-maya naman, aabangan na natin kung sino ang mag-uuwi ng kampyonato sa pagitan ng PLDT at ng... yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre?
PLDT at Cherry Tigo, Ian, masyado ka nang nahilo dyan dahil may battle for third. Pero naiintindihan ko. Maraming salamat, nag-uulat mula sa MOA Arena sa Pasay City, Ian Suyu. Kinilala bilang Empowered Men and Women of the Year ang ilang kapatid natin. Kabilang sa mga pinarangalan, sina TV5 Chief Election Analyst na si Edson Guido. Kinilala rin si One News Anchor Angela Castro, pati na ang M-Quest artist na si Pearl Gonzalez. Ginanap yan sa San Juan City kagabi. Samantala, tatanggapin ng kapatid stars na sina Andres at Atasha Mulak ang German Moreno Youth Achievement Award sa gaganaping 73rd FAMAS Award sa August 22. Ang award ay kumikilala sa remarkable achievement at inspiring potential ng young talents. Congrats mga kapatid! Napuno ng kilig at nostalgia ang pagbabalik Pilipinas ng South Korean star na si Do Kyung-soo o D.O. ng K-pop boy group na EXO sa MOA Arena kagabi. Todo sing-along pa ang Pinoy EXO-Els at Dandanis sa Vocal King. Dinala ni Dio sa outer space ang kanyang fans nang kantahin ang Mars at sa first set ng kanyang Do It solo concert sa Pasay kagabi. Feeling nostalgic din ang Pinoy fans sa ilang EXO songs na special treat ni Kyung-soo, gaya ng Peter Pan at Love Me Right. Huli rin ang kiliti at kilig ng Pinoy crowd sa pagiging strict ng Vocal King sa duet session nila para sa hit song na Popcorn. Ito ang first full-scale solo concert ni D.O. matapos ang sold-out Bloom FanCon tour niya last year. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.